Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Ang title ng video natin ngayon, ano ang importanteng mensahe or message sa'yo ni Universe? So we have 3 groups, Group 1, Group number 2, and Group number 3. Yan, so lalagay ko sa comment yung timestamp and lalagay ko din siya sa description box. So pwede ka na pumunta sa comment. Click mo lang yung timestamp, diretso ka sa reading natin. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And you have to use your intuition sa reading natin kasi ikaw naman nakakaalam. So gawin ko yung best ko sa reading natin. And thank you everyone for being here. Maraming salamat po sa nanonood ng mga videos dito sa Lalisa Tarot. And kung bago ka lang sa channel ko, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment sa part nag-resonate sa your reading natin. And sana makuha mo yung messages na para sa'yo. And if gusto mo na personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko na Lalisa Tarot. Thank you sa mga new subscribers and sa mga new members ng Lalisa Superstars. Thank you din sa mga new members sa Lalisa Tarot community. Thank you sa mga new followers ko sa Facebook page ko. So, gamitin natin yung bagong tarot cards sa reading na to. Always naman, lagi ko payo, you have to use your intuition sa mga readings na ginagawa ko sa channel ko. So, I think all good na tayo. Punta na tayo sa reading natin. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Anong importanteng message sa'yo ni Universe? Tingnan natin napili mong card. Si King of Wands, natural born leader, vision, boldness, daring, charm, entrepreneur. Naku, parang mga entrepreneur nandito. Power, big picture, optimism, taking control. Ano ba nandito? Tingnan ko nga. Ang ganda, no? Ang hirap gawin ito. Oh, social proof. Grabe. Sige, pag-usapan natin to. Kuha lang ako ng isa pang card. Or dalawa, para sa'yo. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Sana clear message. So, si King of Wands ang card na kuha mo. Pero mag-add tayo. Spirit Team, ano message ni Universe sa grupo na nandito? So, pwede ko sabihin marami nagpunta dito, entrepreneur. Pwede din na malaki ang connection mo sa social media. Pero tingnan natin, mag-add tayo dito ng mga cards. 3 para sa'yo. Tingnan ko. 4 of Swords. The World. 7 of Pentacles. Sige, gawin natin reading mo. So, na-channel ko dito para sa grupo na to. Parang, meron sa inyo may hinihintay ka eh. Pwedeng alam ni Universe, hinihintay mo ang person na para sa'yo. Kung ikaw to, ito hinihintay mo. Diba? Rest, relaxation, meditation, renewal, solitude, to gather your thoughts, recuperation, retreat, sanctuary, self-protection, and peace. Anong ibig sabihin nun? Kung medyo spiritual ka, mapapansin mo, ang dami nang babago sa panahon ngayon. Parang nagsimula yan mga year 2021 or around 2021, 2022. Kung very spiritual ka, pwede nababasa mo yung mga sinasabi nila na nagkakaroon ng pagbabago sa earth energy. Ma'am Lalisa, totoo ba yun? Yes. Tumataas ang vibration ng earth energy. So parang 3D, bumupunta tayo sa 5D. Ikaw nakakaalam. Pwede marami sa inyo, 4 out of 10 percentage siguro, nagkakaroon ka na parang awakening, nagigising ka na parang may nagbabago. Pwede may nagbabago sa katawan mo, may nagbabago sa iniisip mo. Parang may pagbabago sa'yo.
nabubuo yung vision mo, may pinapangarap ka sa isip mo, parang lalo siyang lumalakas. Habang nagre-relax ka, lalo lumilinaw. So, pwede message sa'yo ng universe dito. Kailangan mo siguro ng mas maraming solitude. Ano yon? Maraming time sa sarili para umupo, mag-isip. Obserbahan mo yung iniisip mo. Para mabuo mo talaga sa isip mo, ano ba yung vision na yon? Ano ba yung kailangan mong gawin para maisakatuparan mo yung vision mo? Marami sa inyo kasi entrepreneur Medyo connect sa business, meron kang vision, meron kang big dream. Alam mo, nandun yung power, hindi mo alam kung paano gagamitin. Pwedeng nakikita mo sa paligid mo yung mga taon, ang laki na din ng pagbabago. Nagbabago yung mga tao sa paligid mo. Para nagkakaroon ka ng pag-asa na parang kung nagbabago ang buhay nila, pwede din magbago ang buhay ko. Tingnan natin ibang card. Diba? Parang sinasabi ni universe dito, naririnig niya naman ang sinasabi mo yung sinasabi ni God. Parang sinasabi ni God dito, naririnig niya yan. Nararamdaman ni universe ang hinaing mo sa salita. Kasi ito, always sinasabi ko, ito yung card na nagsasabi na, the Lord will make it happen. Para kasing dating sa akin dito, marami sa inyo, Lord, paano ba to? Ginawa ko naman yung best ko. Nagsusumikap naman ako ilang taon na. Ginagawa ko naman yung dapat kong gawin. Kailan darating yung harvest time? Kailan darating yung time ko? Para kasing ganito dating yan Nakikita mo yung pagkakaiba ng mga tao. Kung ikaw to nakaupo, nakikita mo pinagkaiba. May mga tao na ginagawa naman nila yung best nila, pero parang hindi nagbabagong buhay. Yung iba naman parang ang bilis lang, nagiging king of wands na. Naniniwala ka ba na yung nagwawalis dito pwedeng maging si king of wands? Depende kung anong tingin mo sa sarili mo Parang sinasabi ng spirit guides, naghihintay ka ng permission na para mag-shine. Kumbaga, parang hinihintay mo ang permission ng iba para gawin mo yung bagay na gusto mo. Wala ka namang hinihintay Di mo kailangan ng permission ng iba. As long as makakatulong sa ibang tao, sa'yo, maganda yung vision mo, bakit hindi mo simulan? Tingnan natin yung huling card. Tingnan mo to, the world. Tugman-tugma sa keyword mo, social proof. Parang gusto mo makita yung katibayan na pwede kang maging successful. Parang ang message sa'yo ni universe, hindi mo kailangan ng patunay. Bigyan mo yung sarili mo ng permission. Bigyan mo sarili mo ng permission. Parang yan. Ang the world card dito, completion, integration, pwedeng pagsamahin, integration pinagsasama, accomplishment, world travel, bigger picture, evolution. Evolution, fulfillment, harmony, sense of belonging. Siguro message sa'yo ni universe, nandito ka sa part ng life mo na kung question mo talaga, bakit wala nangyari sa mga hirap na ginagawa ko? Ilang taon na naman. Kailan darating yung time ko? Parang kasi nandito yung energy na binigay ko na yung hard work. Binigay ko na yung dedication ko sa trabaho. Ginawa ko na lahat ng kaya ko. Kailan darating yung moment na yon? Parang message sa'yo ni universe, ang nangyayari sa'yo is nag-awakening ka. Nagkakaroon ka ng awakening na naghihintay ka sa bagay na meron ka naman talaga. Parang hindi mo lang alam, meron ka niyan. Parang kasing gustong-gusto mo makuha tong bagay na to. Gustong-gusto mo makuha. Tinignan ko yung mga numbers dito. Ito 7, ito 21. So pag inad mo yan, 28. Pwede marami sa inyo, alam ni universe, iniisip mo yung next 5 years ng buhay mo. Medyo nagkaka-anxiety ka. Parang iniisip mo, ganito pa rin ba ang buhay ko after 5 years? Hindi na ba talaga magbabago? Pwedeng sinasagot ni universe ang tanong mo this time.
hindi mo man nakikita ngayon, walang proof, walang pruweba. Ibig sabihin, wala kang nakikita sa social media mo na thousands followers, wala kang nakikita na thousands subscribers, wala kang nakikita thousands na buyer, hindi na mahalaga yun. I-claim mo na makukuha mo to pinapangarap mo. Hindi mo kailangan mag-antay ng 5 taon. Iba kasi sa inyo parang 5 years talaga. Gusto mo maghintay ng 5 years. Pwede mo siya mapabilis. Pwede mo mapabilis. Yung iba sa inyo mapapabilis mo. Yung iba sa inyo pwede talaga abutin pa ng 5 years. Yung iba pwede abutin pa 7 years. Mas powerful yung nasa loob mo kaysa nakikita mo sa labas. Yung nasa loob mo mas powerful. Pag ginawa mo yan, umupo ka, nag-meditate ka, binisualize mo, ano ba ako after 5 years? Hayaan mo lang yung isip mo, magbigay sa'yo ng impormasyon. Ano ba tong mundo mo na to, the world na to, after 5 years? Parang bigyan mo yung sarili mong permission mag-imagine, mag-create. Walang masama eh. Mag-stop ka muna sa pagwawala sa ginagawa mo, umupo ka doon, at imagine mo anong meron sa mundo mo after ng ilang taon. Magugulat ka eh. Diba? Ganito mangyayari dyan eh. Diba? After 5 years, ganyan na eh. Yung tao nagwawalis-walis doon, eto na siya. So, kung ano makatayuan mo sa buhay ngayon, pwede ko sabihin kung sa tingin mo, ma'am, trabaho ko lang po kasi, ganito. Maraming pwedeng magbago. Yung world natin ngayon, nag-a-ascend siya sa 5D. 5D, kaya nga 5 eh. Nasa 5D na tayo. So, meaning, maraming mga bagay sa mundo ngayon, pwede mapabilis mo makuha. Hindi mo na kailangan maghintay ng sobrang tagal kasi mataas ng vibration ng Earth. So, marami sa mga pangarap, pwede mag-manifest mabilis. Depende kung gaano ka naka-align, gaano ka connected sa inner self mo, higher consciousness. Kung connected ka ng sobra, mas mabilis mo mapapaikot talaga yan. Ibig sabihin, kung anong gusto mo, halos ibigay sa'yo ng mundo. Parang iniaabot na lang sa'yo. Kung nahihirapan ka, pwede ko sabihin, i-practice mo, ikalma ang isip mo. Meditate. Kasi mas nakukuha mong gusto mo pag-relax ka. O, bigay ko na. Para sinasabi ng spirit dito, hindi mo makukuha ang gusto mo sa force yan, sa pagpupumilit. Yan, sa sobrang pagpupumilit. Minsan, kailangan mo i-relax ang isip mo, ang emosyon mo, ang katawan mo. Mas gaganda energy mo, mas makukuha mong gusto mo pag nasa relax ka na energy. Mag-relax ka. Marami sa inyo makita mo talaga ang proof ng hirap mo. Social media, pwede. Makita mo social proof na yan. Pwedeng at this time sa reading, hindi mo talaga makita sa buhay mo na ikaw tong si King of Wands. Isa kang powerful leader. Meron kang vision na matutupad mo yung pangarap mo. Makukuha mo yung gusto mo sa mundong to. Parang yan. Kasi sabi sa'yo ng universe, pwede pagkalipas sa 5 taon, ikaw na talaga to. Claim mo na. Ikaw yung person na nakuha mo yung gusto mo sa mundo. Pwedeng iba-iba kayo. Yung iba business yan, yung iba social proof yan, following, yung iba success, kung ano man tong itlog na to. Kung ano to pinapangarap mo na nandito sa mundo. Mahirap talaga makuha ang gusto mo sa mundo kasi always lagi kang may kakalabaning ahas. Kung nakakaramdam ka ng inggit na nanggagaling sa mundo, pwede ko sabihin, kung pakiramdam mo, nahirapan ka kasi may kalaban ka din dito sa mundo, kung ano ma-meaning nun sa'yo, focus ka pa rin sa goal mo. Hayaan mo yung mga tao, kung ano man ang tingin nila sa'yo, hindi mo maiwasan yan eh. Pag gusto mong kunin tong itlog na to, kailangan mo talagang lakasan ng loob mo. Imagine mo, sa world, may itlog, tapos may snake na nakabalot sa kanya. Pwede yung representation niya na nangyayari ngayon. Kasi always naman ang snake, nagpapalit-balat. Ang mundo natin, nagbabago ang ikot.
yung energy nagbabago at this time, sa panahon ng Aquarius. So, pwede marami sa inyo nagkakaroon ka sa awakening. Napapansin mo, may mga tao sa mundo na parang nagdi-disappear sa buhay mo. Hindi naman sa negative. Parang napapansin mo lang, marami sa mga kaibigan mo parang nagdi-disappear, nawawala. Or tumatahimik ang mundo mo. Yung iba sa inyo parang nararamdaman mo parang umuunti yung tao sa mundo mo. Parang naglalaho. Iba naman, pwedeng napapansin mo ang laki ng pagbabago ng mga tao sa mundo mo. Yung dating nagwawalis-walis na yon, eto na siya, si King of Wands. Kung yung babae nakaupo lang sa gilid, may business na siya. Napapansin mo siguro sa mundo ang mabilis na pagbabago. Naobserbahan mo na may nagbabago sa mundo. Gusto mo maintindihan kung ano yung nangyayari. Gusto mo makisabay. Message sa'yo ni universe to na wala kang hinihintay na permission galing sa iba. Ibigay mo yan sa sarili mo na kung kaya nila, kaya ko din. Sasabay ako sa pagbabago. Kung kailangan kong baguhin sarili ko, diba? Parang kung sa ahas, magpalit ng balat, wala masama na palitan mo yung paniniwala mo sa sarili mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo yung lalaki nagwawalis na yun, wala masama na isipin mo ikaw si King of Wands. Isa kang person na mayroong power. May kakayahan kang makuha ang gusto mo sa mundong to. Yang harmony, yang fulfillment, pwede mo yung makuha. I-claim mo na may power ka. Nasa sayo ang power, sa loob mo. Kuha tayong last card dito. Okay, kuha lang ko last card, then punta na ako sa next group. Spirit team, ano masasabi mo sa group number 1? Social proof. SP. SP. So kung marami sa inyo, gusto mo ng special person, pwede ko din sabihin na malalaman mo kung anong feelings talaga sa'yo na person. Kung yun talaga ang gusto mo. King of Pentacles. King of Pentacles and King of Wands, powerful king na to. Powerful kings to sa tarot card. So, pwede ko sabihin, marami sa inyo, magiging ka talaga entrepreneur or person na kilala. Ngayon, kung napifeel mo sa heart mo, ma'am, ako talaga yan. Na-imagine ko ang sarili ko na meron akong business, meron akong social following, yan pangarap ko. Then, step into your power. Wala pa siya sa ngayon, pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo pwedeng kunin yung power na nandun. Yung future na ikaw, na confident na yon, kunin mo yung confidence niya, dali mo dito sa present. Umakto ka ng confident kahit wala pa siya, wala pa yung social proof, wala pang ebidensya, hindi mahalaga, kunin mo yung energy na yon, dali mo dito. Umakto ka na isa kang powerful na person. Meron kang business, meron kang huge following, magiging kang unstoppable pag ginawa mo yan. Parang yan ang message sa'yo. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. I'll see you again, Group 1, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So, back tayo sa topic. Ano ang importante message sa'yo ni Universe? So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Tingnan natin card mo. You have to use your intuition sa reading. Grabe, 5 of Swords. Tingnan mo. 5 of Swords. So, nandito, conflict, disagreement, competitiveness, unfair, defeat, winning at all cost, stress, hostility, aggression, bullying, intimidation. Pwedeng marami dito nakakaramdam ng ganito. Pwede ko sabihin, marami nagpunta dito nakakaramdam ng stress, matinding stress. Yung iba, bullying. Yung iba, intimidation. Parang natatalo ka nung nasa likod. Parang ang energy na nandito is yung tao nakaupo na to. Yan. Tingnan natin yung nasa message para sa'yo. Okay, tingnan natin to, group number 2. Grabe. Coffee lover. Coffee lover. Parang feeling ko talaga na. Baka mahilig ka kasi magkape. Wala masama sa pagkakape.
Siguro alam ni God na pag na-stress ka, marami sa inyo ito talaga ang escape mo. Ano important message sa inyo, universe? Wala masama kung yun ang paraan para ma-relax ka. Kung coffee talaga ang paraan, pwede ko sabihin dito, marami sa inyo yan eh. Nararamdaman mo na nag-iisa ka. So, lagi may tendency, marami sa inyo, nayayain mo yung kaibigan mo, samahan mo ako magkape, tara kape tayo. Yung expression na yun sa'yo, pangtanggal ng stress. Pwede may namimiss ka talagang tao. Ano importante message sa'yo ni universe? Di masama magkape mag-isa. Quatline card. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2. Sana clear message. So, titin natin kung ano ang importante message sa'yo. Nandun yung salitang stress. Tingnan natin. Kuha lang akong 3. You have to take what resonate with you and leave the rest. Tingnan natin itong mga cards Oh, sana maayos na. The Sun. Ang ganda, si The Sun. Ten of Cups. Ten of Wands. Sige, pag-usapan natin to. So, ano nakikita ko dito sa card? Ito, happiness. Tapos, Ten of Wands, too many burdens. Pagkasabi ko ng too many burdens, sabihin ko na, channel kong kanta. Too many dreams have been shattered around us. Too many walls. Napakadami bang pader nagigiba eh? Parang message sa'yo ng spirit guides eh. Huwag mo kasi tingnan yung maraming pader. Kahit na napakarami naman talagang hadlang. Kung ano mo meaning nun. Baka kasi marami sa inyo, feeling mo may hadlang sa happiness mo. Kung isa kang single na person, eto ka, pakiramdam mo, bakit parang ang hirap makarating sa happiness? Yan kasi ang question dito. Marami dito, nagkakaroon ka na stress, anxiety, intimidation, na parang yung buhay mo, hindi mo maikumpara sa iba. Na parang unfair, parang gano'n. Na parang ang dating sa akin, bakit ito? Meron siyang masaya at magandang family, tapos ako dito napapagod, naghihirap. Parang pakiramdam may unfair, may injustice. Yung energy na to, kalimitan na papansin ko sa mga breadwinner. Yan. Siguro ang pinaka-energy dito, marami nandito, breadwinner. Breadwinner ka ng family. Wala kang pinapangarap na higit pa, kundi mabigyan ng magandang bukas ng anak mo, ang pamilya nyo. Parang willing ka magtrabaho. Willing ka naman talagang magtrabaho para sa family. Ang importante message sa'yo ni universe dito, too many burdens eh. Too many burdens. Extra responsibility. Diba yung mga salita? Parang message sa'yo ng universe dito. Kung nandito ka, hindi mo kailangan i-match yung energy kung nasan ka. Ano ibig sabihin nun? Kung stress ang sitwasyon mo, hindi mo kailangan na stress din yung energy mo. Pwede mo dalhin yung energy ng happiness, joy, sa nakaka-stress na sitwasyon. Napakahirap nun. O, sabihin ko na. Isa sa pinakamahirap na gawin, kasi nagtatrabaho ka sa stressful na trabaho. Tapos punong-puno ka ng love, peace, and joy. Tapos marami ka pang mga toxic na kasama. Just kidding. Tapos for some reason, parang lalong pinabibigat pa yung trabaho mo ng ibang tao. May mga tao kasing natural na parang pakiramdam ko, masayahin talaga. Meron silang daladalang sarili nilang peace, tapos umuwi sila sa bahay na drain. Napapansin mo yan eh. Pag pumunta ka sa nakaka-stress na lugar, ang taas ng energy mo, napakasaya mo, napaka-active mo, parang positive ang tingin mo sa mundo. Papasok ka sa lugar na yun, paglabas mo parang nagdilim na lahat.
Parang ganun pakiramdam ko. Papakita ko lang sa card, ah. So, imagine mo, ito ka. Papasok sa trabaho, magpapaalam ka sa asawa mo, honey, papasok lang ako. Sige, kiss ka muna sa baby. Alis na ako. Pagkatapos ng trabaho, kung anong taas ng energy mo dito pag uwi ganito, pagod na parang gusto mo nang humiga. Tapos natatawa ko sa reading na to. Share ko lang. Kasi natutulog anak ko. Huwag tayo maingay, natutulog anak ko. Okay, pinost ko lang saglit. Siguro kailangan mo ng pause sa life at this time. Kasi, stress yung nakita ko sa first card, tapos dito, oh. Diba? Stress kasi nandito na salita. 5 of Swords, 10 of Wands, sobrang stress yan. Pwede ko sabihin marami dito sa group number 2. Nahirapan ka i-balance ang family at trabaho. Or pwede napakarami mo responsibility sa buhay. I can relate. Oo. Kaya siguro yung song na channel ko talaga, diba? Nasa lyrics nga ng song na yun, eh. Too many dreams have been shattered around us. If I seem to give up, they still never win. Deep in my heart, I know the strength is within. Message sa'yo ng universe. Hindi mo kailangan pasanin ang mundo. Meron kang taong pwedeng tumulong sa'yo. Kung buhay pa ang parents mo, then lucky ka. O, sabihin ko na sa'yo, lucky person ka. Kung ginagawa mo to para sa magulang mo, naalala mo yung pag-aalaga nila sa'yo, then i-claim mo na magkakaroon ka pa ng pagkakataon na bigyan sila ng masarap at maginhawang buhay. Pero huwag masyadong i-pressure ang sarili mo. Pag sinabi ko huwag mong i-pressure, huwag mong bigyan ng sobrang stress ang sarili mo. Huwag mong pasanin ng sobra. Kaya siguro coffee lover ang keyword dito para sa group 2, eh. Kung na-stress ka, pwede mong kausapin mga kaibigan mo. Magkape, alam mo yun, lumabas, mag-chill, relax, matulog, diba? Minsan kasi tao, may tendency tayo maging perfectionist. Alam mo yun, dito nanggagaling yung mga perfectionist, mga nagpo-procrastinate, yan. Kasi gusto natin trabaho, perfect. Ako may tendency din, eh. May tendency. Pero na-realize ko na hindi ko ma-perfect lahat ng videos. Sorry sa mga nag-expect, ha. Sa pinaka-essence natin, perfect tayo. Naka-match tayo sa energy ni God, ni universe. So, perfect tayo. Ang problema, minsan, sa mundo natin dito, mahirap ilabas yung pagiging perfect na yan. So, para matanggal ang malaking pressure sa akin, na-realize ko na gagawa na lang akong video. Kung hindi maganda ang lights, hindi masyado malinaw, alam mo yon. Kung wala pa yung mga cards ko na gusto ko mabili, all good. Tanggalin ko na ang stress sa heart ko. The strength is within. So, kilala ko naman sarili ko, eh. Na kahit ano pa meron akong resources sa harap ko, kung anong meron sa akin, pwede kong gamitin. Hindi ko kailangan hintayin yung mga perfect na gamit, perfect na lokasyon, perfect na sitwasyon. So, tinanggal ko na yung stress. Hopefully, dahil magawa ko na siya na gano'n, then, makapagawa tayo maraming videos, diba? Kasi always yan, napapansin ko, yung pinakaiba ng dati kong bahay, tapos dito, nung lumipat ako sa Manila, nakita ko yung pagkakaiba. Medyo mas tahimik sa province, eh. Sa Manila, medyo chaotic. Pero naintindihan ko na sa chaos na yon, sa kaguluhan na yon, sa kaingayan na yon, may beauty din. Ang weird, no? Pero na-realize ko na mas maganda pala yon. Baka yun talaga ang design ni God. Ilagay ako sa isang lugar na napaka-uncomfortable, may hirap gumawa ng video para lalo lumabas ang talent and skill ko. Kasi mape-pressure ko yung sarili ko na mag-deliver sa gitna ng hindi komportabling sitwasyon. Diba? Tingnan natin last card dito. Ayan, tamo nagpakita ng liwanag. See the sun. See? Diba? Parang sinasabi ng universe sa'yo, eh. Ultimate happiness. Hinahanap mo happiness. Ang pinakamabilis,
maayos na paraan para makita mo yung happiness. Kung yan talaga ang goal mo sa mundong to, maging happy. Magiging happy ka kapag gumawa ka ng mga bagay na magbibigay sa'yo ng happiness. Paligiran mo yung mundo mo ng mga tao nagbibigay sa'yo ng happiness, pinakamabilis na paraan. So, proactive ka dapat dito para ampay sa'yo ng universe. Kung happiness ang hinahanap mo, then happiness ang ilagay mo sa buhay mo. Kung sino yung mga tao nagbibigay sa'yo ng positivity, nagpapasaya sa'yo, then panatiliin mo sila sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay nagbibigay sa'yo ng happiness, then gawin mo. Kumbaga yung happiness, produkto na lang yon, resulta ng mga bagay, tao, kondisyon na inilagay mo sa buhay mo. Kasi kung habulin mo yung happiness, para yung unicorn, tatakbo yan, hindi mo makikita. Mahihirapan kang makita. Kaya nga unicorn ang symbolism ng the sun dito eh. So ikaw ba naman makakita unicorn? wala nakikita sa unicorn, diba? So parang, ma'am, unicorn ang happiness, so parang mahirap hanapin. Kaya nga mahirap siyang hanapin. Baka hindi mo siya mahanap kung hinahanap mo siya. So, mas maganda sa'yo, gawin mo yung makakaya mo sa sarili mo na mag-intentional ka, maglagay ka ng mga tao sa buhay mo na automatic, nagbibigay sa'yo ng happiness sa talaga. Pwedeng family yan, pwedeng partner yan. Kung may baby ka ngayon, then ang swerte mo. Ang swerte mo na kaagad. I-claim mo na kung bagong panganak or may baby ka ngayon. Kasi ramdam mo talaga yung happiness pag nakikita mo yung baby eh. Yung baby kasi walang judgment sa'yo. Ibig sabihin, pag tumingin ka sa mata ng bata or ng baby, hindi ka naman niya ginajudge eh. Diba? Hindi ka judge ng baby na, Mami, kulang pa yung trabaho mo. Wala siyang judgment sa'yo pag sanggol, pag baby pa lang. Ina-accept ka niya. Hindi niya pa naintindihan yung pangit sa maganda. Wala siyang judgment. So, napakasayang tumingin sa mata ng bata. Kasi parang feeling mo, ina-accept ka talaga. Feeling mo, may nagmamahal sa'yo sobra. Inamahal ka ng taong to, nang walang kondisyon. Unconditional love. Hindi mo kailangan, alam mo yun, parang wala kang dapat gawin extra para mag-smile siya sa'yo, mahalin ka niya. So, kung may baby ka ngayon, claim mo na. Kung wala ka namang anak, pwede mo palibutan sarili mo ng mga kaibigan, masasayang mga tao, nagbibigay sa'yo ng positive na energy. Pwede din sa trabaho. Kung nakaka-stress ang trabaho mo, pwede ka maging intentional. Kaya nga truth kasama ng the sun eh. Yung mga salita na yan. Ultimate happiness, truth. Diba, bakit truth pumunta dito, katotohanan, pumunta sa card na to? Kasi, hindi ka magiging happy kung hindi ka magiging totoo sa sarili mo, talaga. So, lagi nila sinasabi yan, love what you do what you love. Ako wala naman judgment eh. Pwede ka mag-operate kahit saan. Para ang spiritual awakening natin sa mundo, tinatanggal natin yung salitang identification sa ego. Kaya may baby dito eh. May bata din sa reading. Nagkaka-ego tayo habang lumalaki. Kasi nagkaroon tayo ng pangalan, nagkaroon tayo ng magulang, pinag-aral tayo. So, nakakabitan tayo ng mga label na yan. Habang tumatanda ka, tumatagal, unti-unti mo nakikita, the sun, nagkakaliwanag yan sa'yo. Na hindi ka lang basta yung pangalan mo. Hindi ka lang basta anak ng magulang mo. Hindi ka lang basta itong taong to. More than ka pa sa nandun. More than ka pa. Ikaw yung essence na nandun sa baby na yon. Ikaw yung walang judgment na energy nandun. Ikaw na malam. Pwede ko sabihin dito, marami sa inyo lover of life. Parang lover of finer things, pwede sa English. Yung parang feeling mo, dapat ang buhay masaya lagi. Not all the time. Hindi kasi magiging balance ang buhay kung ganito lang. Magiging boring ang buhay mo. Ang message sa'yo ng universe, i-accept mo ang dark. Gaya sa pag-accept mo ng light. Diba? So, i-accept mo ang challenges, ang pagsubok, gaya pag-accept mo ng happiness. Hindi ka pwede puro nasa happiness na ganito. May mga araw na happy ka palagi. Pag dumating yung madilim, embrace mo lang din yon. And always magtiwala ka na lahat ng bagay is temporary lang eh.
panandalian lang. So, hindi ka forever na stress, hindi ka din forever na nahihirapan. Kung happy ka, then enjoy. Enjoy mo yung moment na masaya, diba? Parang kung nagpakita sa yung happiness ngayong araw na to, parang unicorn lang yan dumadaan. I-enjoy mo. Hanggat kaya mo, kung gusto mo mapanatili yung happiness, then maging intentional ka. Palibutan mo sarili mo ng mga bagay nagpapasaya sa'yo, music nagpapasaya sa'yo. Kung ano nagpapasaya sa'yo, ikaw nakakaalam. May kanya-kanyang bagay nagpapasaya sa atin. Meron tayong yung unicorn na yan. Yung source of happiness mo. Happy pill. Ako kasi madali eh. Music sa akin eh. And tarot reading. Ayan. And reading. Oh, ang dami pala. Dumadami, no? Pangiti lang kita. Hindi lang kasi isang cup eh. Kaya nga, 10 of cups, happiness eh. Itong card ng 10 of cups. 10. Hindi lang nanggagaling sa isa. Parang yan ang message ng card na yan eh. Happiness mo hindi lang galing sa isang cup. 10 cups ang nandito. Parang 10 of cups. So, pwede ka meron 10 taong pwede magbigay sa'yo ng happiness, 10 bagay na pwede magbigay sa'yo ng happiness, or 10 paraan para maging happy ka. Diba? Yung parang 10 mga action na pwedeng maging resulta ng happiness. Like, pag-create ng video, yan. Pwedeng magbigay sa'yo ng happiness yan. Kasi, pagkatapos mo magawa yung video, natutuwa ka sa finished product mo eh. Kung art yun, ganun din. Yung happiness, matatagpuan mo siya pagkatapos mong gawin yung isang bagay na focus ka talaga, dedicated ka. Kuha tayo dito ng isa pang card para sa inyo. Okay, so group number 2, bago ako pumunta sa next group, mag-add ako isang card para sa'yo. Coffee lover. Siguro pagkakataon ko na ito mag-thank you sa mga nagsisend sa akin ng donation. May mga subscribers nagsisend sa akin ng pangkape. Thank you sa inyong lahat. Super na-appreciate ko kayo. Although, minsan di ko nabibili yung kape. Alam niyo na yun. Minsan binibili ko tarot cards. Minsan binibili ko ng sa anak ko. Ma'am, bakit? Kasi yung coffee, happy talaga ako pag nakabili akong coffee, nakainom akong coffee. Pero parang napapansin ko, pag binili ko siya, pag bumili ako ng bagay na para sa anak ko, 3 times ang happiness na nararamdaman ko. So, mas gusto ko siyang dalhin doon. Kasi yung happiness na yun nandun. Like, pag binili ko siyang tarot card, tapos ginamit ko yung tarot card sa video ko, tapos tuwan-tuwa yung mga subscribers sa mga new cards, nagmumultiply yung happiness na yun ng kung gaano karami, mas masaya. Kasi yung kape ako lang papasayahin nun eh. Parang minsan pakaramdam ko, pag bumili ako ng bagay na mapapasaya ko ibang tao, nagmumultiply yung happiness sa akin. Spiritual wisdom, religious beliefs, traditions, convention, conformity, education, knowledge, belief system. Diba sabi ko nga, nung bata tayo, wala tayong judgment. Nung baby tayo. So, ina-accept lang natin lahat. Mga toddlers, ang tingin mo nakakatuwa kasi napaka-prank ka. Pag hinayaan mo lang sila magsalita, baka marinig mo ayaw mo marinig. Just kidding. Pero ako, napapansin ko pag sumasakay ako mga sasakyan, jeep, mga ganon, mga public transportation, at may katabi akong bata, nakikipaglaro sa akin. Tapos napapaisip na tuloy ako lagi, bakit kasi nakikipaglaro sila sa akin? Yung giggle pa nila, yung giggle. Minsan parang kasi introvert nga ako, diba? So, ayoko masyadong sa mga public na lugar. Para ayoko laging titingnan mga ganon. Kaso pag nakatabi ko bata, ganun na nangyayari. Nakikipagtaguan sa akin. Minsan nihila yung buhok ko, hinahawakan yung buhok ko. Oo, napapansin ko. Kasi sabi ko, ano kayo nakikita ng mga bata sa akin? Just kidding. Tuntuhan sila sa akin. Nahawakan nila yung hair ko. Nahayaan ko lang. Natutuwa kasi ako mga toddlers. Hindi napigil sarili. Nahawakan nila yung hair ko. Yan. Tutuwa. Nahiya yung magulang sa mga anak nila. Pero yun, parang may something napaka-cute sa mga bata. Tumingin ka sa mata nila. So anyways, Hierophant ang message sa'yo dito. So spiritual wisdom, pwedeng nagmamature ka na talaga. Pwedeng naintindihan mo na
Na wala naman talaga yung mga walls na yon. Ikaw lang nagawa nun. Too many walls have been built in between us. Wala naman talagang pader. Oh, tanggalin ko na yung pader. Diba? Wala nagpader na yan. Nasa imagination mo lang talaga yan na may naghaharang sa'yo at sa happiness, or may humaharang sa pangarap mo, or may nakaharang sa'yo at sa taong nagmamahal sa'yo. Wala naman talaga yung wall na yan. Wala kang limit sa universe. Wala kang harang. Walang kalimitasyon. Kung gaano kataas pangarap mo, pwede mo abutin. Walang pipigil sa'yo. Sa kang working parent, or nagtatrabaho ka man sa stressful na lugar, claim mo na to. Na alam ni God, mataas ang pangarap mo, deserve mo ma-recognize. Deserve mo yung success. Very religious ka din siguro person. May knowledge ka siguro na maitutulong sa iba. Pwede yung knowledge sa pagpapalaki ng anak, knowledge sa mga bata, knowledge sa work from home balance, knowledge sa paano pagtatrabaho sa stress na sitwasyon. Kung isa kang teacher, kasi may pagka-teacher si Hero Pante, kung isa kang teacher din, malaki yung maitutulong mo. Kung ang trabaho mo, pagtuturo, pwede mo siyang haluan ng spiritual wisdom. Ibig sabihin, pwede mo kasing gampanan yung trabaho mo and then mag-add ka pa. Parang ganon. Mag-add ka ng konti. More than pa sa itinuturo mo, i-add mo wisdom, i-add mo. Diba? Ikaw na umalam kasi creativity mo ang gagana doon. Ilagay mo unique touch mo. Kung isa kang teacher, ilagay mo unique touch mo. Like, for example, bago ako mag-shift sa ibang group, may isang teacher na panood ko sa social media. Tinuturuan niya yung mga bata about touches. Touches. Ano yung bad touch and good touch? Ang tanong, responsibility niya ba as a teacher na ituro yon? Pwede hindi yun part ng curriculum eh. Hindi part ng sinabi na yun ang i-discuss niya. Pero bilang isang tao, bilang isang spiritual teacher, parang bilang isang tao, meron siyang care sa mga bata. Tinuturuan niya yung mga bata ano yung good and bad touch, parang ganon. Para, pag dumating ang point na yung mga bata, sila lang, alam nila yon. Alam nila, protektahan sarili nila. Pwedeng very loving ka sa mga bata kasi pumupunta ang reading natin sa mga baby, bata. Kung may anak ka, i-claim mo na message ni spirit team ng universe, poprotektahan niya anak mo. Kung dito ka kinakabahan, kung dito ka na-stress kasi nagtatrabaho ka palagi, i-claim mo na. Pwede mo rin tulungan ang sarili mo para mawala stress mo. Turuan mo yung mga anak mo ng mga bagay na ganon. Awareness, bigyan mo. Kasi, the sun awareness. Bigyan mo ng liwanag. Bigyan mo ng awareness ang anak mo, mga tao sa paligid mo. Kung sa anak mo, bigyan mo awareness kung paano niya poprotektan sarili niya. Diba? Kung sa family mo na-stress sila sa nangyaring nagtatrabaho, kung nasa work from home ka, then bigyan mo awareness sa mga tao sa family na itong time na to, time sa work, then mamaya, time sa play. Parang ganon. Bigyan mo sila ng boundaries na para maging maayos. Mahirap mag-work from home setup. Napakahirap. So, sa pinakamahirap, pinakamasaya na pinakamahirap, ganun pakaramdam. Kung isa kang freelancer, isa kang work from home parent, then, ang message ng universe, pwede mo maayos lahat yan. Na magkaroon ka ng harmony, peace yan, happiness, makukuha mo lahat yan. Hindi mo din kailangan maging perfectionist. Kasi nasanay tayo na parang gusto natin lagi sa grade mataas, parang gano'n, na parang bawal magkamali. No. Okay lang magkaroon ng mga error. Di masama yun. Kaya nga wisdom eh. Kung nagkamali ka, may mali ka nagawa, okay lang yun. Kunin mo lesson at pilitin mo wag na maulit yung pagkakamali. Malalim si Hierophant kasi para tong pare nagsisermon na parang ito, yan. Pwede mo pag-aralan mga lahat ng paniniwala mo, mga pinaniniwalaan mo. Balikan mo lahat ng nakita mo sa buhay mo, pag-aralan mo. Pag nagkakape ka, nagre-relax ka, pag-aralan mo. Ano yung mga bagay na natutunan mo sa buhay, bata ka hanggang ngayon.
wala masama na minsan balikan mo mga paniniwala mo. Kung may mga paniniwala ka na hindi nakakatulong, nakaka-stress pa sa'yo, like ang example ng paniniwala na to na kailangan hustle and grind para kumita ng pera, pwede mo nang pag-aralan, totoo ba yun? Pwede mo na questionin eh. Totoo ba na kailangan ko magtrabaho ng sobra-sobrang oras, overtime, para kumita ng pera? O may iba pang paraan? Pwede ka pang kumita sa ibang paraan. Para mas sa'yo ng spirit team, open mo mind mo eh. Unlimited ang potential mo. Unlimited ang kakayanan mo. I-manifest ang gusto mo. Wala kang limitasyon. Ang tanging limitasyon mo, yung paniniwala mo. Saan ka naniniwala na hanggang dun ang kaya mo, hanggang dun ka lang, hindi ka lalampas. Ngayon, kung gusto mo mag-iba yung mga wall na yan, mga pader na yan, then iangat mong paniniwala mo sa sarili mo. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Siguro end ko na reading dito. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you, group number 2, for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. So, may pinagpe-pray ka sa simbahan kasi pari na talaga to eh. The Hierophant. Pwede ka magkaasawa. Kung nagpunta ka sa reading, yan talagang tanong mo kay God, makakapag-asawa pa ba ako? May chance ka pa. Kasi Hierophant and Ten of Cups eh, the Sun. Happiness na yan eh. Parang isang sign yan na darating araw na yun, mahahanap mo yung person na yun na pwede kayo mag-build ng family na magkasama. Kung yan ang tanong mo kay God, may makakasama ka na magkape. May coffee ka na, may lover ka pa. Kakaiba, no? All in one na. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on our next reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 3. So, back tayo sa topic. Ang topic natin, ano ang importanteng message sa'yo ni Universe? Tingnan natin ang card mo dito, group number 3. Si Queen of Cups. Queen of Cups. Ang ganda ni Queen of Cups. Grabe, ang ganda ni Queen of Cups dito. Compassionate, warmth, caring, intuition, healer, supportive, in the flow, empathy. Yung energy ni Queen of Cups, very loving, in the flow. Pwede ang message sa'yo ni Universe. Alam niya na gusto mo magpunta sa flow state. Marami sa inyo highly spiritual. Ngayon, nadidiscover mo yung gifts mo. Empathy, yan. Flow state. Yung mga salitang to nagre-resonate ka. Intuition, compassion, healer, healing. Pwedeng nag-a-ascend ng energy mo sa 5D. Pwedeng nag-ooperate ka sa 3D. Ang consciousness mo nasa 4D. Then, pwedeng pumunta ka sa 5D. Pag medyo spiritual ka, naintindihan mo yung sabi ko. Kung medyo spiritual ka, yung 3D, 4D, 5D. Ngayon, kung di mo naintindihan, paliwanag ko sa'yo. Pero tingnan muna natin yung keyword. Okay, tingnan ko tong message na to. Number 3. Aba! Do you? Do you? Kakaiba? Oo, do you? Isa siyang rap ni RM sa BTS. Mahilig ka sa BTS. Ang gaganda din ng songs ng BTS eh. Oo, pinapakinggan ko mga songs ng BTS. Napupunta ako sa flow state. Pag nakikinig ako, parang dinadala ka sa ibang energy. So, Blackpink yan. Gusto ko din BTS. More on, mas gusto ko lang talaga Blackpink. Pero pagdating sa music, award talaga maganda mga songs ng BTS. Napakaganda ng beat. Queen of Cups, King of Cups, medyo connect sa music talaga. Yung mga king and queen na yan. So, pwede dito, pwede ko sabihin, napakagaling mong kumanta. Marami sa inyo. May healing sa voice mo. Healing. Yung boses mo healing. Energy mo napaka-healing.
Pwedeng dumadaan ka sa spiritual awakening, sa time na reading. Ang message sa'yo ni universe dito, be gentle with yourself. Mahirap magkaroon ng mataas na consciousness sa mundo na to. Kasi magiging kang parang outsider talaga, pakiramdam mo. Hindi lahat ng tao nasa mataas na vibration. Tumataas kasi ang vibration ng Earth ngayon. Yung sinasabi nilang human resonance. Age of Aquarius, parang nagsimula siya noong 2021 or 2022. Nandito tayo sa Age of Aquarius. So maraming tao nag-awakening. So ano yung mga signs na kakaroon ka ng awakening? Medyo marami Isa na dyan, healing. Nag-heal yung cells ng katawan mo ng natural. So pwedeng marami sa ngayon, sa paningin ko, para na-freeze yung oras sa'yo. Ibig sabihin, nagmumukha ka mas bata sa edad mo. Pag medyo naka-align ka sa mataas na vibration, bumabata ang itsura mo, pabaliktad. Kaya diba nauso sa social media, bakit yung mga 30 years old na mga babae or female, nagmumukha na lang silang bata? Most likely kasi, medyo awakened sila. Lalo na kung medyo connected ka sa higher self mo, mas babata kang tingnan sa itsura mo. So makikita mo na kung ang isang tao is low vibration and high vibration. Hindi sa itsura may something sa glow niya. Kita mo sa glow niya na, bakit mukha siyang bata sa edad niya? Then, mataas ang vibration nun. Pag isang tao, mukha siyang 10 to 15 years younger sa edad niya, mataas ang vibration ng taong yan. Yun ang sign. So, yung mga spiritual leaders, mapapansin mo, pag umeedad sila, parang hindi sila tumatanda. Yung mga highly spiritual na tao. Parang may something na, pwede matanda sila, pero may something sa essence nilang parang bata. Yung paraan nilang pagngiti, yung paraan nila ng pagsasalita. May something na childlike bata na nandun. So, kung gusto mo talagang gumanda, kasi Queen of Cups, then, as much as possible, pag-aralan mo ang energy mo, saan ka nagbabibrate? Lagi ka bang stress? Lagi ka bang galit? Lagi ka bang judgmental sa iba? Kailangan pag-aralan mo yan Kasi negative energy, bilis Bilis ka niyan hihilayang pababa. Positive energy, pag dala mo yan, diyan ka talaga nang gagaling sa pinakaloob. Kahit cells ng katawan mo, mag-ooperate dyan. Ikaw na malam, pwede mong gawing project yan. Tingnan mo yung mga tao sa paligid. Hindi ako judgmental. Napansin ko lang, pag medyo positive talaga, nagbabibrate sa mataas na energy, younger looking. Pero pagka medyo, sabihin natin, negative na person, mareklamo, alam mo yun, nanghihila ng ibang tao, pababa yung mga ganong klaseng tao. Nagmumukha sila mas matanda sa edad nila. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko channel a message for group 3. Sana clear message. Kasi ko nakakaalam. Kung mataas ang vibration mo, kaya mo mapanatili ang katawan mo. Halos ng 10 to 15 years younger sa ikaw. Hindi mo yun intentionally gagawin. Natural na produkto yun ng pagtaas ng vibration mo. Ibig sabihin, natural nagre-react ang katawan mo sa energy sa loob. So, kahit wala ka nilalagay, alam mo yun, wala ka iniinom, literal na wala kang ginagamit na kahit anong produkto para pabatain yung sarili mo, yung energy mo mismo nagre-rejuvenate. Para may healing na nangyayari sa loob ng katawan. Mapapansin mo din, di ka basta nagkakasakit, malakas sa katawan mo. Parang gano'n. Nag-healing ka mabilis kung nagkakasakit ka. Healing ka din sa iba. Kung mataas ang vibration mo, na-activate mo energy ng iba. Kaya mo silang tulungan makawala sa limiting beliefs nila. So let's say, isang tao, pakiramdam niya, hindi ako magkaanak, nahirapan ako magkaanak. Pag napadikit sa'yo, pwede magkaanak. Lumayo sila sa'yo. So, just kidding. Napangiti lang kita. Ako medyo, most of the time, nag-operate ako sa medyo mataas na energy. So, pag tinitingnan ko yan sa mga tao, then, inoobserbahan ko palagi. Do you. Do you. So, you have to use your intuition. Tingnan natin itong mga cards. Emperor. Alam ba si Emperor, ha?
Kasi nandito medyo mataas energy eh. The lovers. Group number 3. Kung may question ka sa divine masculine mo, then trust. Trust God's timing na darating sa'yo yung divine masculine na para sa'yo. Si Queen of Cups kasi, connected din siya sa divine feminine. So, divine masculine, feminine nandito. Mga taong nag-ooperate sa mataas na vibration. Marami sa inyo. Nag-ooperate ka sa energy ng love. The lovers. So, mapapansin mo, love, peace, and joy. Tatlong matataas na energy. Love, peace, and joy. Emperor, number 4. So, marami sa inyo nag-ooperate ka sa 4 na matataas na energy level. Pinakamataas enlightenment. Medyo mataas na yon. Pero enlightenment, tapos love, peace, and joy, yung 3 sa ilalim. Nasa love ang marami sa inyo. So, dahil nag-operate ka sa energy ng love, then marami sa love mong bagay, tao, ma-attract mo. Ma'am Lalisa, paano ko malalaman nag-ooperate ako sa energy ng love? Naki-Queen of Cups ang susi eh, sa card na yon. Malalaman mo nag-ooperate ka sa energy ng love pag nag-resonate ka sa mga salita na yon. Compassion. So, meaning, compassionate person ka. May likas kang compassion sa iba. Ayaw mo makasakit. So, kung nandito ka sa reading na to at nag-iisip ka maghigante, gumante, maghigante, mga ganun salita, then, hindi ka pa gaano nagre-resonate sa energy ng love. Kasi energy ng love, compassion, inuunawa mo kung saan nanggagaling yung ibang tao. At may likas kang awa sa ibang tao. Kasi nakikita mo yung sarili mong parte nila. Unconditionally minamahal mo yung tao. Warmth. Sabihin, likas ka talagang accepting. Yung parang tipong taong pag pumasok ka sa room, nakasmile ka sa lahat, wala kang discrimination. Parang lahat binabati mo, lahat kinakamusta mo, hindi ka namimili lang. Caring. So, likas kang mabait. So, pag may kasama ka sa trabaho, saan man na may kailangan, hindi mo mapigilan sarili mong mag-alala para sa kapakanan ng isa. So, kung may malaman ka may isang tao sa opisina nyon para nagkaroon ng problema, may nararamdaman kang energy mo na parang concern ka. Kung may maitutulong ka, tutulong ka. Caring kasi parang pag-aalaga, pag-aaruga. Pwede din sa magulang mo. Hindi mo naman kailangan ibalik yung mga naibigay sa'yo ng magulang mo. Pero meron ka nararamdaman sa heart mo na out of love, dahil sa pagmamahal sa'yo ng magulang mo, gusto mong gumante ng mabuti sa magulang mo. Kumbaga, magbalik ng pagmamahal sa magulang mo, tumanaw ng utang na loob, parang yan. Hindi dahil napapersa ka, parang dahil mahal mo. Kasi sa ibang kultura, sasabihin nila yan, hindi mo pananagutan ang magulang mo. Kasi sila ang may responsibility sa'yo. Yes, tama naman yon. Pero kasi ito, parang gusto mong tulungan magulang mo, hindi dahil gusto mong ibalik ang naibigay nila sa'yo. More on, gusto mong ibalik yung pagmamahal na yon. Dahil mahal mo talaga ang magulang mo. Dahil mahal mo magulang mo, naisip mo kapakanan nila. So, nag-operate ka sa love. Intuition. So, connecting to sa love. Kasi love of self. Do you. Parang, sino ba ikaw na yon? Diba? So, kung love mo ang sarili mo, mag-ooperate ka sa highest version mo. Sabihin, susundin mo yung intuition mo most of the time. Kasi yun ang nakakaalam kung sino ka. So, kung nahirapan ka sa decision, narami kang decision, nag-ooperate ka sa follow your heart, follow your intuition. Parang yon. Kaya nga, follow your heart, follow your intuition. Heart, kasi love, nag-ooperate sa love. Healer. So, pag nag-operate ka sa love, may healing energy ka na talaga. May natural healing tendency or energy ka. Healing, makasama ka, healing ang message mo. May something healing sa energy mo. Supportive. So, pag nag-operate ka sa love, wala sa yung salitang competition. Hindi yan pumapasok sa isip mo. Binibigyan kita ng mga sign kung nag-operate ka sa love. So, kung nag-operate ka sa love, hindi mo nakikita yung competition. Mostly, kinocompete mo sarili mo. Parang yan. So, naniniwala ka na lahat ng tao is Empress and Emperor or Divine Masculine, Divine Feminine. Namaste. Yun kasi yung salitang namaste eh. Para siyang isang paraan ng pagbow. Nagbabow ka sa isang tao na I bow to you. Parang ganon. Ang meaning niya,
nagbabaw ka doon sa divine na doon sa isang tao. Nirerespeto mo, ina-appreciate mo yung divine presence na nasa loob ng isa pang tao. Kaya, ginagamit yan. Namaste. Supportive ka sa ibang tao. So, hindi mo nakikita ang taong competition. Kung may nakikita ka sa paligid mo na nag-umpisa ng business, nag-promote sa trabaho, mas angat pa sa'yo, let's say, naging emperor, happy ka para sa taong yon. Parang feeling mo hindi ka nauubusan. In the flow. Madali kang pumunta sa flow. So, meaning, meron ka matinding focus. May love ka sa ginagawa mo. Nakapunta ka sa flow. Nakapunta ka lang sa flow pag love mong ginagawa mo. Yun lang talagang sikreto. Flow state is love mong ginagawa mo. Pag finocus mo attention mo sa isang bagay na love mo ng mahabang oras, pwede ka mapunta sa flow state na parang effortless mo lang siyang ginagawa. Ang tingin ng ibang tao, ang hirap ng trabaho mo, pero pag ikaw gumawa, parang naglalaro ka lang. So parang sa paningin ng iba, ba't niya nagagawa yun? Paano niya nagagawa yung mabilis, maganda, maayos? Hindi nila naintindihan, nasa flow state ka. Pag nasa flow state ka, hindi ka na masyado nag-iisip ng judgment eh. Hindi ka conscious sa sasabihin ng iba. So parang live in the moment ka, nagpo-flow ka lang sa moment na yon. Like normally, pag nagbi-video ako ganyan, nasa flow state. So, lagi sinasabi yan, always go with the flow ako sa reading. Go with the flow lang ako. Kung anong feel ko sa moment na yon. Like ngayon, gusto ko ilagay sa harap niyo yung mga cards. Kita mo na ngayon. Ganyan tsura niya, diba? And the last one, empathy. So, mahirap tong empathy. Kasi empathy, para ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng isang tao. Kaya nga, operate ka sa love, heart chakra. Diba? Ano mararamdaman mo kung yung ginawa mo sa iba, gagawin sa'yo? Kasi yun ang pinaka-question doon eh. Anong mararamdaman mo kung yung ginawa mo sa iba, igawin din ng iba sa'yo? Ngayon, kung masasaktan ka, then magkakaroon ka empathy na ayoko itong gawin sa ibang tao kasi ganito din mararamdaman ko pag ginawa to sa akin. Diba? Like, for example, dito, kasi emperor, medyo position of authority. Position of power. Diba? Tapos nakatingin siya sa the lovers. Kung isa kang person of authority or power, nag-ooperate ka sa energy ng love, then hindi mo abusuhin yung power na yan. Kasi kahit pa meron kang power, position of authority, may empathy ka may compassion ka sa iba na kung gagawin ko to sa iba, kung gagawin ko ang isang bagay na to at gawin to sa akin, ano mararamdaman ko? Napapansin mo, kalimitan ng mga taong talaga na umaabot sa pinakamataas na tagumpay, position of power, na merong kapasidad na gawin na nila yung kaya nila, meron silang good heart. Napapansin mo. So, yung mga tao na may million, billion sa mundo, in general, yung mga millionaire, billionaire, majority sa kanila, may good heart. Kasi mahirap magkaroon ng ganong kalakas na power, ganong kalakas na influence and power, kung hindi ka nag-ooperate sa good heart, ano mangyayari sa mundo. So, bago din sila makarating sa position of power na yon, sa process nila pag-akyat doon, tumataas din ang consciousness nila. Dumadaan sila sa love, peace, and joy. Kaya kung makaabot sila sa pinakamataas na posisyon, hindi din sila magiging mapanakit talaga. Majority pa sa mayayaman, mga millionaire, tumutulong. Meron silang pagtulong sa mga charity nila, NGO. May mga donations sila sa mga iba-ibang mga institute, mga ganyan. Mapapansin mo, kahit ng mga local na artista natin, mapapansin mo, nagiging silang ambassador, mga ganon. Tumutulong sila sa mga pangmalakihan na movement na makakatulong sa mga kabataan, sa mga tao. Nagiging spokesperson sila. Kasi hindi mo maabot yung pinakamatas na tagumpay hanggat hindi tataas ang consciousness mo. At pag tumas ang consciousness mo, mag-ooperate ka sa matataas na energy, love, peace, and joy. So, halos wala sa pagkatao mo na pabaksakin ng ibang tao. So, isang sign yun na nag-ooperate ka sa love energy. Kung isa kang person of power, hindi ka abusado sa kapangyarihan mo. Parang yan, hindi ibig sabihin may kakayanan kang makapanakit, sasaktan mo talaga. And always
bago ka gumawa ng mga big decision. Decision card kasi nitong lovers eh. Always isipin mo yung second level consequence ng gagawin mo. Like, lahat kasi ng bagay may tinatawag na second order of consequence, third order of consequence. Like, pag ginawa mo to sa isang tao, nakikita mo lang yung first level ng consequence. Hindi mo nakikita yung mga second level, third level. Kailangan kita sign para malaman mo, nag-ooperate ka ba palagi sa energy of love. Diba? So, kung isa kang person of authority, power, malalaman mo kaagad. Kasi, kung puro kapakanan mo iniisip mo, then most likely hindi ka pa nag-ooperate doon. Diba? Pero, paglipas ng panahon, pwede tumaas sa energy mo. Tinan mo to. Oh. The devil. So, ano message sa'yo ni universe? Manatili ka sa energy ng love. Mapapansin mo lalo, pag nasa energy of love ka, lalabas lahat ng mga ganyan. Hindi naman tinatakot kita ha, hindi. Pag nag-spiritual awakening ka, kikita mo na talaga ang toxic sa paligid mo. Iiwas ka talaga sa toxic. So, mapapansin mo lahat ng karmic, lahat ng tao na hindi makakatulong sa'yo sa pag-angat mo, for some reason, mawawala sa buhay mo. Pag sinabi ko mawawala, not physical death, hindi yon. For some reason, ilalayo ka ni universe sa mga toxic. So, maraming pagbabago mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, i-clear yung energy mo. Pwedeng mahiwalay ka na sa toxic partnership. Kung may mga friends ka na parang bad influence sa'yo, magkakaroon ka na awareness na ito yung mga taong hindi makakatulong sa akin. Kusa ka nang mawawala ng ganang sumama sa kanila or sila mawawala ng ganang sumama sa'yo. So, kung meron ka mga toxic friend na sinasabi, hindi mo ako judgmental. Pag sinabi natin toxic dito, dinadala ka sa mababa energy. O, i-define natin. Kasi mamaya lahat ng taong itawagin mo na lang toxic. Ang toxic sa akin, dinadala ka sa negative energy. Ibig sabihin, lagi kang dinadala sa energy na stress, takot. Lagi kang tinatakot. Naku girl, mga ganun. Naku girl, sa'yo na yan. Laging ganun ang bukang bibig. Naku, hindi na talaga tayo makakaalis dito habang buhay na tayo. Toxic ang dating sa akin pag gano'n. So, pag gano'n, ganun ang tingin ko sa toxic ha. So, ikaw nang magbigay ng sarili mong kahulugan. Sa reading ko, ang toxic sa akin, kahit anong bagay, tao, pangyayari na hinihila ka papunta sa negativity. Pwedeng tao na lagi na lang nakakita ng negative sa lahat na lang ng bagay. Mapifeel mo naman sa energies pag sobrang toxic or negative ng isang tao eh. Diba? May toxic and negativity tayong lahat. Meron lang iba, sobrang lakas doon. Yung sabihin, meron tayong lahat ng negativity. Yung iba lang, sobrang lakas na parang doon na sila nabubuhay sa toxic na energy. Doon sila nagkakalakas. Parang, papaksakin natin to. Just kidding, yung mga haters. Parang ganon. Na wala silang ikakaligaya kundi makakita ng taong bumaksak. So, ang message sa ni universe, you have a choice kung saan ka mag-ooperate. Pwede ka mag-operate sa energy ng love or sa energy ng hate. Pwede ka mamili, love or hate. Ikaw ang umalam. Pinakita ko lang sa'yo, ang energy ng love, ibang pinanggagalingan. Sa energy ng love, mayroong compassion. Sa energy ng love, may compassion ka pa rin sa mga toxic na to, pero hindi ibig sabihin, sasama ka sa kanila. Magkakaroon kang boundaries. Sabi na, hinahayaan mo lang silang mag-exist. Sabi ko, may toxic kang katrabaho or kaibigan, hindi ibig sabihin, ayaw mo na siya maging masaya. No, parang yung sinasabi lagi na gusto ko maging happy ka, gusto ko maging successful ka, gusto ko kumain ka, pero hindi sa table ko. Parang gusto ko kumain ka masarap, kumain ka sa buffet, kumain ka ng gusto mo, pero wag na lang talaga sa table ko. Parang gano'n na yon. Yun na yung pinaka-separation. Kasi, hindi ako pwedeng kumain kasama ka in a way na kung puro toxic ang lumalabas sa bibig mo, parang ganon. Diba? So, ikaw makakaalam yan. Self-awareness. Kung feeling mo ikaw toxic, then self-awareness. Lahat tayo may level of toxicity eh.
Walang taong perfect. Merong mga taong enlightened. So, kung nararamdaman mo, parang nagiging toxic ata ako, then, pigilan mo sarili mo. Ikaw may control eh. Sige, emperor control. So, ikaw may control. So, anong lumalabas sa bibig mo? Anong lumalabas sa'yo? Kung sa tingin mo, nanggagaling sa'yo yung toxicity na yan, then ang message sa'yo ni universe, tingnan mo, yung tong devil na to, toxic na to, nanggagaling ba sa'yo or nanggagaling sa paligid mo? Kung napapaligiran ka ng ganito, then, kung gusto mo mag-elevate sa energy ng love, kailangan mong bitawan to. Hindi ka makakapag-elevate, tataas ang consciousness sa love kung may toxic kang nakakapit sa'yo. Hindi ka makakaangat talaga. Ang makakapagpawala ng ganito is compassion and love. Ibig sabihin, kung nag-elevate ka sa energy ng love, pwede mo mahalin kahit devil na nakaaway mo. Pero kung energy at energy yung pag-uusapan, mas mahirap gawing positive ang negative kaysa ang positive papuntang negative. Sabihin kung super positive si Queen of Cups, itabi mo siya sa The Devil na card na ganito. Pwede pag ito maging negative. Ito, maging negative to. Kesa ito, hilahin niya papunta dito. Siya pa mahihila dito. Mas malakas sa negative energy. Kaya, minsan, mas mabilis magdala ng takot. Isang tao lang matakot, lahat takot na. Isang tao lang mag-spread ng bad news, lahat kinakabahan na. Mapapansin mo yan. Kahit sa grupo ng tao, may isang tao manakot doon. Uy, alam niyo ba, mawawalan na daw ng trabaho bukas. Sasara na yung kumpanya, lahat takot na yung mga ganun. Takot na lahat. Pero pag may isa doon sa grupo ng tao yung naniniwala na hindi maayos tong problema natin. Pero nag-iisa lang siya. Halos hindi niya kayang dalhin yung lahat. Mabilis makahawa ang takot. Mabilis makahawa ang negativity. So yung negative energy, mabilis kumalat. Yan ang message sa yung universe. Kung gusto mo mag-elevate sa energy ng love, then pag-aralan mo talaga kung ano yung action ng loving na person. Ngayon, kung napapaligiran ka ng toxic partnership, abusive partnership, karmic relationship, at hindi mo pa nakukuha yung lesson dito, then time na para alamin mo kung ano ba lesson nito sa buhay mo. Lahat ng taong love mo, lahat ng tao na galit ka, pag-aralan mo na ano bang lesson na dapat mo makuha dito. Tulungan mo ang sarili mo in a way para linisin ang energy mo. Medyo mahirap mag-operate sa energy ng love sa mundong ito. Worth it mag-operate sa energy ng love. Worth it. Kasi dito na nangyayari yung mga manifestation. Pag mataas energy mo, nasa energy ng love, peace and joy. Lalo na kung peace, isa yan sa pinakamahirap ma-achieve. Peace. Kasi peace parang wala ka ng takot eh. Kahit hindi mo nakikita sa buhay mo, naniniwala ka nandun. May level of faith ka. Kaya ka nakakatulog ng mahimbing. Kahit wala ka pera, yung parang gano'n. May level of faith ka na malakas. Hindi ka madadala ng basta nakikita mo lang. Dito nangyari manifestation. Message sa'yo dito ni universe. Tutulungan ka niya na relax mo lang sarili mo. Dumadaan ka sa spiritual awakening. Kaya nawawala yung mga taong yan sa life mo. Nawawala ka sa mga toxic partnership. Kasi part yan ng pagtaas ng energy mo. Part yan. Pinapurge ka, parang nagpa-purging. Tinatanggal yung mga toxic. Kung meron naman nararamdaman ka sa katawan mo, declaim mo na matatanggal yan. Chariot. Action, success, movement, forward, control, willpower, determination, two opposing forces working towards a goal. Mababalance ka siguro. Light and dark. Medyo magbabalance sa energy mo. Sabi ko nga sa'yo, walang tao na walang dark side. Parang yan. Lahat tayo meron. Pero you have a choice. Pwede ka mag-operate sa mas magandang energy. Kasi kung pipili ka ng energy, kung saan ka mag-operate, mas maganda mag-operate ka sa mataas. Sabihin ko na. Kasi doon sa taas, love, peace, and joy, effortless doon. Hindi mo nakahalos kailangan yung willpower. Doon nangyayari manifestation. Doon nabubuo ang mga pyramid. Doon nangyayari impossible. So, kung yun ang pangarap mo, mag-manifest ng gusto mo na madali lang, talaga,
Kung very spiritual kang person, then pag-aralan mo yung tatlong energy na yon, love, peace, and joy. Panitilihin mo, hanggat kaya mo, mag-operate ka doon. Kung mapapansin mo, paminsan-minsan bumabaksa ka sa negative, takot, alam mo yung may pride, natatamaan yung ego. Pag napansin mo bumababa ka, then mag-intentional ka. Gawa mo ng paraan na makabalik ka sa dati, sa energy mataas. Practice mo lang. Habang tatagal, mas magre-resonate ka sa energy ng love. Habang tumatagal, habang nagkakaedad, mawawala na sa'yo yung mga salitang competition, hindi ka na magre-resonate dyan na parang wala ka ng competition. Sarili mo na lang competition mo. Kung ba hindi na mahalaga sa'yo talaga yung mga competition. At peace ka na kung ano man marating mo sa life na to is something na deserve mo. Hindi mo na kailangan sobrang patunayan sarili mo. Meron kang level of peace and joy. So, pwede maganda ang mangyayari sa life mo. Tuloy-tuloy mo lang. Parang kasi message sa'yo, tuloy-tuloy mo lang. Maganda naman sinisimulan mo group 3 eh. Pwede nararamdaman ni universe dito na pinipilit mo naman talaga na mag-operate sa energy ng love. Let go ng control. Let go mo lang yung control. And pag-aralan mo yung mga sinabi ko kanina, paano mo malalaman na doon ka sa energy ng love. Tingnan mo yung kapaligiran mo. Pakiramdaman mo yung energy mo most of the time. Saan ka ba nag-ooperate? Lagi ka bang galit? Lagi ka bang masama ang loob? Diba? Isang mabisang paraan para umangat ka sa energy ng love is acceptance. Pag tinanggap mo, nangyari sa'yo, kahit masakit pa yan, parang nabitawan mo na rin yung negative na mabilis. Aangat ka kaagad. Hanggat di mo yung binibitawan, mahirapan ka. Para yan yung devil na katabi ni Queen of Cups. Susundan-sundan ka, parang gano'n. So kung gusto mo makatakbo ang chariot mo na mabilis, makaangat ka agad, binibigyan mo ng permission ng ibang tao na ipakita nila kung sino sila, gawin nila yung gusto nila. Walang judgment sa'yo. Pero meron discernment. Hindi judgment, discernment. Ang English doon. Nakikita mo, may awareness ka. Hindi mo sila gina-judge, pero aware ka kung saan silang energy nag-ooperate. Dahil nakikita mo, may discernment ka na medyo negative, mababang energy sila nag-ooperate. Kusang loob ka na, hayaan sila mag-fade away sa buhay mo. Di mo napipigilan sila mag-fade away. Mahirap magsama ang negative, positive energy, nagbabanggaan talaga yan. So, always positive, magsasama sa positive. Negative, sasama sa negative. Parang sa chismis yan eh. Yung mga mahilig sa chismis, magsasama-sama talaga sila. Yung mga ayaw sa chismis, magsasama-sama din sila. Yung mahilig sa madramang buhay, magsasama-sama. Yung mahilig sa peaceful na buhay, magsasama-sama. Ganun talaga eh. Mahirap pagsamahin. So, kung may kaibigan ka mahilig sa chismis, then kahit pigilan mo sarili mo, protektahan mo sarili mo, kung lagi mo siyang kasama, magiging ganun ka din. Mabilis pa sa takbo ng chariot. Kasi mas mabilis humawa negative sa positive. So, ikaw makakalam. Message sa'yo, pag-aralan mo, kung saan nanggagaling tong toxic na to. Kung may mga taong ganito sa buhay mo at gusto nilang umalis sa buhay mo, then hayaan mo na sila. Hayaan mo silang sumakay ng chariot at umalis na kung saan nila gusto. Discernment yan eh. Kung hindi para sa'yo, hayaan mo na umalis. And then, accept mo na yung mga bagay na hindi mo matanggap. Siguro malalim ang message sa'yo ng spirit guides. Pwedeng dumadaan ka talaga sa awakening. Discernment lang ang kailangan mo, hindi judgment. Magkaiba ang discernment sa judgment. Ang judgment kasi parang ayaw mo sa tao yun kasi hindi mo siya katulad. Meron ka nakikita sa kanya na parang inaayawan mo. Nilalagyan mo siya label. Discernment, nakikita mo pinagkaiba-iba nila. Pero wala kang judgment. Nagdidesisyon ka lang para sa sarili mo. Sabihin, hindi mo sila talaga gustong itaboy. Parang ganon. Hindi mo hinusgahan yung mga tao. Alam mo lang na hindi ka para doon. Kaya nagdidesisyon ka na hindi pumunta doon. Hindi ka laging kailangan sumakay sa chariot at hayaan kung saan kadalhin yan. Kumbaga, meron ka na sarili mong desisyon. Na kung hindi to para sa akin, hindi ako sasakay dito. Kung hindi to bagay na makakatulong sa akin, hindi ako sasama dito. Follow your intuition. Hindi mo kailangan sumama kung hindi mo naman na-feel talaga pumunta doon. Diba?
Pag naging totoo ka sa nasa heart mo, mag-ooperate ka talaga out of love. Kasi kung di mo magawa yung nasa heart mo, then takot ka. At kung takot ka, nag-ooperate ka sa negative energy. Kung ginagawa mo ang love mo, then mataas sa energy mo, nag-ooperate ka sa love. Yun lang pinakaiba nun eh. So kung at this time sa reading, hindi mo ginagawa ang gusto mo, ang love mo, palapit sa heart mo, then alam mo na at this time kung nasang energy ka, and then pwede mo yung i-work paglipas ng mga panahon para pataasin siya. So yan. So I think all good na tayo. Thank you group number 3 sa pagpunta sa reading. Sana kuha may messages na para sa'yo. Have a blessed day. Namaste.